Magandang araw mga idol, welcome na naman sa panibagong video natin. Kung isa ka rin sa mga taong pinapatay ang main breaker ng bahay kapag umalis para panatag at safety, para rin makatipid sa konsumo ng kuryente, ay siguradong makakarelate ka sa problemang nararanasan ko. Araw-araw kasi bago ako pumasok sa trabaho ay ino-off ko ang main breaker dito sa bahay. Pero dahil dito, sabay din nawawalan ng power yung aking modem at pati na rin yung aking CCTV. Ibig sabihin, nawawalang internet connection at hindi ko na mamomonitor ang bahay gamit ang cellphone habang nasa trabaho o nasa malayo ako. Kaya naghanap ako ng practical at mas convenient na solusyon para kahit naka-off ang main breaker ay tuloy pa rin ang andar ng ating modem at CCTV. At dito na pumasok ang solar power generator na isi-share ko sa inyo ngayon. Ito nga pala ang solar panel power generator na nabili ko. Portable siya at rechargeable gamit ang solar panel. Kaya malaking tulong ito lalo na kung gusto mo mag-backup ng power sa mga mahalagang device mo tulad sa akin, yung aking modem at ang aking CCTV. At ito naman yung kanyang kasamang solar panel. So may kasama na rin itong cable. So ang gagawin natin ay ilalatag na lang natin ito sa bubong kung saan laging tinatamaan ng sikat ng araw. At ilalatag na lang natin yung cable papunta dito sa ating solar power generator. So, meron siyang dalawang USB port. Meron din siyang dalawang 12 volts DC output. At dito natin ilalagay yung ating modem dahil 12 volts din naman yon. Dito sa kabila naman ay ang ating CCTV. Pero ang ating CCTV ay 9 volts lamang kaya gagamit pa tayo dito ng mini DC converter. Ito naman yung kanyang AC output, 220 volts po ito. Ito naman yung kanyang switch para i-power up ang USB at saka itong dalawang 12 volts DC. At dito naman sa kabila ang power switch para dito sa AC output niya. So, kailangan natin dito ng power plug na male to male. So, kukuha tayo dito sa mga lumang adapter natin at magdi-DIY tayo. At nakakuha nga tayo ng 4 na piraso nito. Ang dalawa nito ay gagamitin natin para sa power ng ating modem. Pagdudugtungin natin ito. Yung isang pares ay hihinang natin dito sa ating mini DC converter. So 12 volts ang output ng ating power station at dahil yung ating CCTV ay 9 volts, gumamit tayo nitong adapter kung saan pwedeng i-adjust yung voltage sa output. Ang ginawa natin ay hininang na natin ito. So makikita ninyo masyadong maliit. Ito yung input. So ang input natin dito ay 12 volts at ang gusto nating output ay 9 volts. So nahinang na natin ito. At para ma-adjust yung voltage output, itong maliit na pin na yan, yan yung iniikot natin. So na-adjust ko na yan, ipapakita ko na lang sa inyo. Yan, 9.38 volts. Okay na yan. Ibabalot na lang natin ito gamit yung shrink tube. So, nabalot na natin. Okay na ito. So, set up na natin. So, ito yung ating power mula sa ating solar panel. Ito naman yung power ng ating modem. So, saksak natin dito. 12 volts. At ito naman ang magiging power ng ating CCTV, bali 12 volts, tapos step down to 9 volts.
So, sa ngayon, nakaset up na yan. Power on natin. Ito yung switch ng DC. Ito naman para sa AC, para dito yan. So, hindi naman natin gagamitin ito. Itong DC lang. So, ayan, naka-on na yung ating modem. Check natin. Ayan, nag-boot na yung ating modem. At yung ating CCTV naman ay matic naman na yan siya na magkoconnect sa ating modem. So 7 o'clock ng umaga at hayaan lang natin na andar yung ating solar panel buong maghapon. Many hours later. So guys, time check tayo. 10:45 PM, March 24. So mag-alas 11 na. Ating solar generator ay nasa 90%. So malamang mag-start siguro gumana itong baterya nito hanggang mga 6 or 6:30 yung wala ng araw. So i-check natin kung hanggang saan aabot yung baterya niya bukas. Gumagana pa ba siya bago sumikat ng araw or mauubos ba niya ito sa buong magdamag? So abangan natin bukas. 7 hours later. Good morning guys. Time check tayo. 6:33 ng March 25. So kagabi iniwan natin to siya ng nasa 90%. So palagay natin na gumana itong battery o natapos yung charging sa solar mga 6 ng gabi. So 6 na ng umaga ngayon. So almost 12 hours natin ginamit yung ating solar power bank at nasa 55% na siya. So 55% and blinking, ibig sabihin nagcha-charge na yan siya dahil medyo nag-uumpisa ng sumikat yung araw. Wala pa siyang direct sunlight pero medyo maliwanag na kaya nagcha-charge na siya. So, ang i-observe natin dito ay titingnan natin simula ngayong umaga hanggang matapos yung araw mamaya kung ilang percent ang maidadagdag niya. So, babalikan ko kayo sa update nito mamayang gabi. Later, in the void. So guys, pasensya na at hindi na ako nakapag-update na karaang gabi dahil na-busy na tayo. So ngayon ipagpapatuloy natin yung update dito sa ating solar power generator. At sa ngayon na charge ko na siya gamit yung kanyang power adapter ng 100%. Explain ko na lang sa inyo kung bakit kinakailangan natin siyang i-charge. So nung nakaraan, nag-umpisa tayo mag-record na nasa 100% ang battery status ng ating solar generator. At simula ng mga oras na yon ay hindi na nabawasan yung charge ng ating battery hanggang sa lumubog na yung araw. At sa simula ng gabing iyan hanggang kinabukasan ay 55% ang naiwang charge sa ating solar power generator. At sa araw ding iyon ay nagsimula tayo sa 55% na charge ng ating solar power generator ay umabot naman yan hanggang gabi kung kailan na lumubog na yung araw nang nasa 55% pa rin siya. Ibig sabihin, hindi nagkakarga yung ating solar power generator, sa halip nakukonsumo lang ito ng device na nakasaksak sa atin. Yung device na yan ay yun yung ating CCTV at yung ating modem. At ang 55% na naiwan sa gabing yan ay gagamitin lang yan ng ating device at mauubos niya yan kinabukasan. So, kinabukasan ng umaga ay 0 na yung ating charge. Meron din palang kasamang AC charger itong ating nabili. Kaya, ang sunod na ginawa natin ay nag-charge tayo gamit yung kanyang AC charger. Base sa aking obserbasyon, na full charge natin yung ating solar generator sa loob ng 5 hanggang 6 na oras habang patuloy na umandar ang mga device natin na nakakabit sa kanya. Kaya chinek ko yung power rating ng ating AC charger. Ito ay 15 volts, 3 amperes, ibig sabihin ay 45 watts siya. Kaya tinanong natin sa seller kung ilang watts itong solar panel na bundle na nabili natin. At ayon sa kanila ay 10 watts lamang ito. Anyway, na-resolve naman niya yung ating issue. Ang gusto lang naman natin ay may power yung ating CCTV at ang ating modem habang wala tayo sa bahay at naka-off yung ating circuit breaker. At least may idea na tayo na kung gusto natin ma-full charge itong ating solar power generator sa loob ng 5 hanggang 6 na oras ay kailangan natin ng stable power na 45 watts. At dahil kung gagamit naman tayo ng solar panel ay hindi naman magiging 45 watts na stable yan dahil magdidepende siya sa sikat ng araw
ay kung sakali mang mag-upgrade tayo ay kukuha na tayo ng 60 watts maximum para kahit bumaba man siya, at least mag-average siya ng 40 to 45 watts ay siguradong mapupuno na natin yung ating solar power generator sa loob ng isang araw. So, sana nakatulong sa inyo ang video nating ito. Paki-like and subscribe na lang para updated kayo sa mga susunod pa nating mga video.